Tinunod ako mula yun. Okay. Ganahan ko kanta, pero ang kanta may ganahan ko. Magpahay ba na ito? Ganahan ang kanta, pero ang kanta may ganahan. Ang Diyos maayo? Ang Diyos maayo? Sa kanang panahon? Ang Diyos maayo. Alas 10 ya. Kung ikatulong na ni kay gayon siguro nga nabalik ko din niya. Amen. Kada bulan balik dire. Salamat sa Ginoo, salamat na po sa lain na po sa privilege nga makatindog din ni. Salamat sa kagayunan ihatag sa pastora nga makapaambit sa pulong sa Ginoo. Tinuod gyud maayo Ginoo gikan pa lang ganina. Ibaw ko daghan gibuhat si Lord nato. Tingali gikan buntag pagani nato ang uban bukat ang kasing-kasing. Pero pagsulod na puntahan na na-feel yung na-feel ang kabugnaw tungkol kay ano ba? Ang presensya sa Ginoo. Lahi ra gyud ang presensya sa Ginoo sa na-comfort. Feeling mo secure ka. Feeling mo at peace ka. Mo na kanino sa presensya sa Ginoo. Mo na nga karon masimutanan mo pastor karon sa mo humana yung mensahe. Redeeming the time. Hangtod gadaghan patagwa na to buhata kanunay kang mahinumduman sa Ginoo. Hangtod gadaghan paghihapon tag mataligaman. Unsa mataligaman kana bang medyo madili taga panahon. Mga kaibaw ta bang mahinumdanon ingon nga Kristohanon. Padayon gyud gihapon magpahinumdom ang Ginoo. Mao na nga sa matag gayon nga makit-an ko ninyo magpahinumdom na sa Lord at ano redeeming the time because the days are evil. Daghan kay tag pwedeng bawion. Gani daghan tag mga nasayran na ba nga pwede na itong buhaton ingon nga mga magtotoo pero suko kalandungon daghan ka punta sa bakyasan ba daghan niya punta wala na buhat daghan mga higayon gipahinumduman tas Ginoo pinaagi sa mga panghitabo pinaagi sa mga tao nga sa itong balibot pinaagi sa mga ragad o pinaagi sa pagbasa na itong pulong sa Ginoo pinaagi sa paminaw na itong pulong sa Ginoo daghan gipahinumdum si Lord nato but still nagigyan po yung mga angay buhaton nga wala itong mabuhat. O na nga, mangutana siguro mo na kung ano sa mahumaning redeeming na tayo pinagpanik sa Ginoo. Kaya ano tayo bawion, kuyog naman sa Ginoo. O na nga, tuminsahe ron redeeming the time because the days are evil. Musubutag sa dili. Tinuod yun. Amen. Pagsugod pa lang sa klase, grabe. Sa mga maestra, sa mga teacher na natin, sa mga estudyante, hindi ko ba, kung ba ansa? Ay, sa mga ginikanan. Muna nga, dili sayon atong panahon karon. Muna, kung doon naman tayo angay buhaton, buhatan na sa kaya pa. Ato bang pahimuslan. Like the word ang redeeming the time, making the most of every opportunity. Pahimuslan na ito mga kailangan. Samtang napay panahon, samtang makaya pa na itong buhaton, samtang doon na patay kusog atong buhaton, ang angay na itong buhaton, dihas Ginoo. Dili na ito sa una. Muna nga itong mensahe, redeeming the time. Redeeming the time. I-on. Ano? O, redeeming the time. O gani ay, usa sa itong mga i-redeem atong bawion ba? Kini o? Kaya ba ganing Iba ba? Ay, padawin ay. Huwag niya sa mga. Sige, kani. Tabangan mo na ito ba? Sarili ko. Helping someone to start after in your life. Kana sa ubos. Basta na ito. Tabangan. Basta ko. Back to church Sunday. Ipon na magsugod na ito itong batong ulo. Ginoo, salamat. Sa iyong mensahe karon, salamat ng among mga kasing-kasing, among mga espiritu, among mga na imo nang giandam gikan para ganina. Ang mga pag-ampo, ang mga paghangyo kanimo amahan, ang unsa man ang porsyon nga para namo ini kabuntagon, amo ini madawat ni namo nga mahinangkon, amo ini madawat nga malipayon o mapausaron. Salamat sa imong mensahe, salamat sa imong galang espiritu nga mo'y magpasagot kanamo sa tanan namong madungog. Mo'y magtudlo ko namo, namo ni mabuhat. Maghatag namo kusog o maghatag namo gabo, namo gyud ni mapuy-an. Lain ko kas may katapusan.
Nang nagugumaya mo lamang in the mighty name of Jesus. Amen. Helping someone to start up their new life. Walay lalis. Kitang tanan nga natin ni karon. Ganun ni ata. Wala ba rin nga ni kalit ang mga din ni. Bantay mo dunay mga tao nga naghatag og panahon, naghatag og effort. Mga tao ba nga tingali ang uban nato dinhi gi-invite ra, dunay nag-invite. Tingali uban nato dinhi kay gahi kay ka balik-balik nag-invite. Hangtod kay duol ka, isimba na tuod ka, o na nawa na pud. Bisitahon na pud ka. Di ba mo man ato kahimtang ganyan to? Tingali gali ang uban nato dinhi naa pa na sa kasamtangan nga kahimtang. Pero in short, nga nung ni ata karon din tungod kay dunay mga tao nga nikumitar na magpagamit sa Ginoo para nimo, para nato. O takos o kagayan lamang nga karon ba ganaan na tanin mo estado, mo niya itong buhaton. Pero kadaghanan nato sa body of Christ nawala ni. Nawala ni. Nahimo na ta mga enterprise o pasandi na sila, bahala na sila oy. At least ang inudanan luwas ko. Ang inudanan maayo ako kahintang. Karon ba nga kabutagon, mao ni pahinumdum ni Lord nato. Wala man ta gitawag ni Lord para lang maglingkod ra. Para lang, yes, party gitawag tas Ginoo para hanayon na tumang kinabuhi. Gitawag tas Ginoo para masiguro kung asa ta. Para ma-fulfill ni Lord yung nindot ka plano alang ka nato. Yung dili atama nila. Tungod kay ang pinaka rason ni Lord nang gitawag ta, tungod kay gamiton ta. Gamiton ta. Kung kadaghanan sa body of Christ, nagkadugay ang pangalagad ba? Hinay-hinay ning nawala. Ang ato bang kahinawa ngadto sa atong mga silingan, kahingawa ngadto sa atong pamilya. Saan kahingawa? Kagalang ka ba? Usa ka, uroy ko, kani akong pamilya o kani akong silingan ba? Matigok ni karong adlaw. Asa ka ni padulong? O kitang tanang nasayod ng yun. Asa ni sila padulong? Kitang tanang nasayod na kung ang tao, walay Kristo, bisan pa kung sa nakadato kung walay Kristo, nasayod din ka asa na. O kini ba? Paghatag mo ta nato o kahingawa o kabalaka, nga kung wak kay buhaton, gusto na sila padulong. Kung wala ka ng mensahe, helping someone to start up their new life. Kung gani ako, kung wak lang yun, 2 kabulan na nagsigi kamang-kamang, ayaw na po ng kamang-kamang pastor. Kaya kung nagsigi yun, ato na po ba? Huwag ko makita din ni karon asa na ako. Kung kahit ba ako, magkita tanan, susama o giyagian. Huwag kong ginyan, hindi pagmata ninyo, nikalit ka, ganahan kang simba, ganahan kang mga lagat. Doon naman kitang nagigamit. Sayod ka, may tungod sa mayong balita. Nasayod ka, may tungod sa luwasan. Nasayod ka, gana pang doon ay nagpagamit. Kung panahon na po, nakita na po yung buhat sa ingon. Kay baba mo, walay mas ikalipay o ikalipay sa mga tao nga kana bang nagpagamit sa kinabuhi, kana makakita sila nga ikaw na po ang nagbuhat sa ingon. Ako, nato bang mga tao na nagamit, nato bang nagamit sa ako para sa akong kaluwasan nga naluwas ko, naingunanay ko, wala sila na yung kalipay. Mataging gayon na makakita sila sa ondo nagkabulag naman din, layo na ba? Wala sila na yung kalipay. Kana makakita ba nga usay, mapo sa Facebook, makita sila ba nga padayon tang nagpagamit sa Ginoo. O gani, ang ilang gibuhat, o na po yung akong gibuhat. O kaya ba ako, gano'y mga tao nga mo na ang mga kasing-kasing. Mo na karon. Ganahan kayo nga islutan tali kay ba ko sa una, hindi na siguro tayo muna ni kadaghanan kasi awas-awas pa. O gani, kamo mismo na sayon, doon natin mga kaigsuunan na nagsimba ka ni Anto, pero karon wa na. Muna itong challenge. Di na ako dugayan ni isahin na to eh. Bugno na tali, wapay na una. Atong challenge, dahil una to sila mahalik sa simbahan, matag Domingo. Una itong challenge, helping someone start up their new life na back to church Sunday. Hindi nga challenge, kaya ba ko before mahuman ang mensahe, doon ay ihatag si Lord ninyo ng mga tao. Doon ay ipahinumdum ninyo si Lord ng mga tao. Labi na tuwa pa. Paano na siguro nga ito sila balikoy?
ato to silang guyon pagbalik. Ato to silang guyon pagbalik. One of the greatest privilege God gave us is not simply to change our own life. Dili ra gyud nga mga bag-utan, yes nindot. Nga mga usap ta, mga bag-utan, panalanginan tas Ginoo, maguswag tas kinabuhi, pero dili ra kana ang pinaka-nindot, pinakadako nga pribilehiyo nga pwedeng ma-experience na to kanang nahimo kang hinungdan ngano ang usa ka tawo na pag-uusap. Ano siya? One of the greatest privilege God gives us is not simply to change our own lives, but help someone begin again. Kung mo yung challenge ni Lord na ito karoon, kaya nawala ni hinay-hinay sa simbahan. Nawala ni hinay-hinay sa body of Christ. Nagana bang, di naman sa dautan, namuling bata, Domingo, maayo mo na, pero kana bang, ang nafocus na lang ta sa atong kamalingon. Di naman sa dautan, mag-filosita ng mga Kristohan, pero nafocus na lang ta sa atong mga kamalingon sa asa kay maayo nga samtang padayon ta nakig-fellowship sa atong mga kaigsuonan at uputo sila una-unaon. O muna ang mensahe ni Lord karon. Na kana bang ang kasing-kasing ni Lord, dili man pwede nga mo gamit si Lord o mga dili Kristiyano, kita ni gamiton. Ang body of Christ may gamiton. Muna nga padayon gyud si Lord magsige pahinumdom, padayon si Lord magsige panuktok. Nanto, hangtod nga wala tayo buhaton. Imagine, pila mo may tao rin sa kantilan? Pila may tao rin sa kantilan? Pila population sa kantilan? God calls us to be the bridge between brokenness and restoration. Between despair and purpose. Musugutan sa dili, dagan kay mga tao na desperados gawas. Dagan kay mga tao na broken as gawas. O kita, ang mahimong tulay. Nagikan silang pagka-broken, mapulma sila pagbalik. Nagikan silang kinabuhi, gaguba. Makabangon sila pagbalik. Kita. Muna sa aming sahiron, helping someone to start up their new life. Every life we help restore is a victory. Tinong na kadaugan. Yes, kadaugan nga maka-overcome tag problema, pero ang pinakadakong kadaugan nga pwedeng maangkon sa usa ka Kristohano, kana bang ikaw na mismo. Di ba nahimo man tang gawas nun? Nahimo tang gawas nun tungod sa Ginoo. Nahimo tang gawas nun sa sala, nahimo tang gawas nun sa kaulipnan, sa kaaway. Pero ang pinakadakong kadaugan na pwede na tumaangkon kana bang ikaw may nagamit nga ang uban nahimo gawas nun. Ang uban na set free. Muna sa pinaka-manifestation, muna sa pinaka-evidence na kung saan tao tinuod nga doon ay freedom. Tungod kay kaya niya mo set free kung sa uban. Muna sa pinaka-evidence na kung saan tao tinuod yun ka nakadawag o kaluwasan. Tungod kay kaya po niya mutabang sa uban para ang uban makabanton o kaluwasan. Huwag kung may hanga, kung wala tayo nasagyawan, wala tayo nadalagan sila sa ginawa ng mga luwas. Sige ba, patay wala ng ginawa. Hindi ito sana. Ang ako ba? Ang genuine ba? Tungod kay ang tinuod bang yun na nakadawat o kaayuhan, di bang yun na siya. Mayroon na ulit na makashare na ito sa ba? Kung ang kaluwasan na itong nadawat tinuod, sige ka, magpuyo. Kung wala po kayo masira, hindi mo ang kaluwasan. Hindi mo ang kaayuhan. Kung isang mensahe ni Lord na ito karoon, every life we help restore is a victory against darkness. And also Lord, and a testimony of God's transforming power. Yes, maayo na nakita sa atong mga silingan, nakita sa mga tao sa atong palibot kay nahinay kang gibako. Proseso. Pero mas labing maayo na sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kabakuhan ba, doon na po hinay-hinay ka naglantaw. Doon na hinay-hinay po doon nga bagong kinabuhi. Kung ginituyo ni Lord sa iyong body, sa iyong lawas, kaya hinay na rin nawala. Hinay-hinay na rin nawala. O panginaot ko, nagkaroon na kapuntakon. Nandun ko na ito sa Ginoo. Ang ginaot yun ko, muna ang mga pag-ampo. Nasamtang ulanod, di mo minsan tandun tas Ginoo. Kung ang kasing-kasing na ito,
nahikatulog na ang kadasig, nahikatulog na ang tinguha sa pag-engage sa buhaton sa Ginoo. May prayer na dili ta manggawas din nga dili ni sa mga pukaw. Kung pwede, purito ni Lord ato mga kasing-kasing, ato mga kahingawa, mga dugay na nahikatulog. Nga, matagigayon na muhanin na si Juan, wala gigaling naman, ikaw na lang, imong pamilya na lang, yes, maayo man. Pero yung si Lord, hindi tataman sa itong kalingon magtuto. Sugod na siguro tagtutok sa uban. Sugod na siguro taglantaw sa uban. O gani sa Bible, kailan siguro mo Barnabas. Kung mag-isgo ta o kanabang tao ba, Kristohanon nga kanang grabe kay kasing-kasing magdadasig o gani kanang ngalan nga Barnabas. Ang meaning ana, son of encouragement. Literal yun nga magdadasig. O mo ni atong maag pagtulunan karon ang kinabuhi ni Barnabas. Kinsa man is Barnabas? Kaya ba mo in these last days, mo yung need sa simbahan. Kaya kadaghanan ron sa simbahan, sa body of Christ, ipaglaay, tanawan ron na yung tapad. Wala gilaay. Naginhanglan ang pagdadasig. Hello, bukat kayo now. Ay, pastor. Sa tinuod lang mo yung ginhanglan sa itong simbahan karon. Sa atong generation karon. The spirit of Barnabas. Kinsa man is Barnabas? Kinsa is Barnabas? Nagiwan ang Acts chapter 4 verse 36. The one the apostles nicknamed Barnabas, which means son of encouragement. Literal yun, ang meaning sa Barnabas, son of encouragement. Kinsa man he was from the tribe of Levi and came from the island of Cyprus. So, ikan sa tribo ni Levi. Dili pa sobra ni Levi. Kunya taga-island of Cyprus. Napag-yun, gamay naman kayo ang background na gisulti sa Bible may tungkol ni Barnabas. Si Barnabas, katong nagbaligya sa iyong mga kaptangan, nanundo mo sa perform sa Book of Acts, naduna na rin nanundo, isa tayo nanundo kung baligya. Sapira. Si Sapira, si Ananias, mauni lang gisundan. Nakita nila, grabe yung tawanan, ibaligya ko na yung kaptangan, ang halin na ihatag sa mga apostolis, ihatag sa mga nanginanglan. Karon nakita ako po ni Sapira, at si Ananias, anong sundog po? Sus, lali na yung motibo. Mauni siya, mauni nga Barnabas. Another background ni Barnabas, chapter 11 verse 24. Ganahan kayo kung ano eh. Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit, strong in faith, and many people were brought to the Lord. Tingali, kadaghanan na ito ani nakabasa na sa Book of Acts. Tingali, kadaghanan na ito din nakabasa na may tungkol kinabuhi ni Barnabas. Ako ni balik-balikon. The spirit of Barnabas, mauni kinahanglan kayo sa atong generation karon. Kaya mo ni Barnabas nga, di yun din mahiluna kung makita sa mga taong dasiguno na rin madasig. Kana unta ba? Kana ba may spirito? Kana ba isa ba ka Domingo? Imong tapa, di ba? Nakatay ko nga tapa dali mga Domingo. Di na dali mo makita, di na dapat mahiluna. Pero usahay, kung yung pagkakabantay, doon na magulan eh, wala magsipaw, wala naman ay dali sigura kung tapa. Wala naman ay dito, taon naman ay wala mong bantog na wala mong kita. Kana ba? Imagine ha, kung tanan na to rin eh, sama o kasing-kasing na ni Barnabas, uy, maluya. Ganong luya ang simbahan, tungod kay nawala ang espiritu ni Barnabas. Nawala ang espiritu sa pagkamagdadasig. Ang atong giginahanglan, ang atong lang sige diman, dasig ako. Kinsa may madasig ako. O na ito si Pangayo, pero kinsa may madasig ako. Kano ko alam kung idasig ni Pastor? Oy, kinsa man si Pastor, hindi naman madasig. Hindi naman madasig. Si Pastor na tanan, ako masagdan, kamoy madasig. Pero ako ni balik-balikon. Kasi mga saba, hindi gusto na si Pastor, gusto ko. Hindi. Ako rin kanili pa yung na itong tanan. Hindi trabaho ni Pastor.
trabaho ni natong tanan. Say, pastor, kumusta man? Nabisita na ka? Pastor, kumusta man? Nag-visitation ka? Pastor, kumusta man? Nag-evangelism ka? Hindi, atong trabaho tanan. Atong trabaho ni tanan. Ingon nga mga Kristohanon. Ingon nga mga Kristohanon. Ug gani, usa sa pinaka-known kaayo sa Bible nga nagamit si Barnabas kinsa? Kaya gidasig ba ni Barnabas pa? Kinsa kaha? Sa New Testament? Paul. Pablo. O gani, sa Bible study na to ganina ba? Sa Sunday school na to ganina. 14 ka libro ang nasulat ni Apostol Pablo sa New Testament. Kaya mo pila ka libro New Testament? 27. Meaning, sobra ka nga. Imagine kung mulay Barnabas. Kulang ang atong New Testament. Kaya 14 ka libro, 13 or 14, kung yapin ang Hebrews, 14 ka libro, sa 27 ka libro sa New Testament, si Apostol Pablo nagsulat. Kailan na lang atong New Testament kung si Apostol Pablo? 13 na. Unya, kasagaran sa mga, kanabang mga profound na mga doktrina sa Christian living, hindi nagsulat. Apostol Pablo. Dinita na sayon nga ang kaluwasan grasya. Imagine, kaya ba mo, ato himay mayon. Atong himay mayon kinabuhi ni Apostol Pablo. Ngano na-connect, yun sa pagka-connect ni Apostol Pablo sa kinabuhi ko ni Barnabas. Acts chapter 9 verse 26, when Saul arrived in Jerusalem, he tried to meet with the believers, but they were all afraid of him. They did not believe he had truly become a believer. Background, noon si Apostol Pablo nga persecutor. O gani, naangin mga nangamatay ng mga Kristohanon tungod ni Apostol Pablo. O gani, noon siya nung sakang balay, akyat bahay ni si Pablo. May bawaan ng Kristohanon, preso. Preso yun ka, walay kipili. Noon kayo si Apostol Pablo nga persecutor. Pero sa kalit lang, naka-encounter si Apostol Pablo sa Ginoo. O pipila lamang ang nasayod din. O nga pag-abot ni Apostol Pablo dito sa Damascus, himo na siya Kristohanon, bold kayo siya. Bold kayo nga nanangyaw. Bold kayo nga nagsangyaw. Pero mao lagi. Isa kung saan mo ka-bold, naangin mo supak. O gani, di ka lang supak, naangin mo masuko. O nga si Pablo, nawala sa Pasig. Muna niya, kung panahon, ibalik na po si Pablo, pero wala siya matong Damascus. Dini gayon na, diri na sa direksyon na siya sa Jerusalem. Ay gusto siya makikita sa mga magtutuo dito, sa mga apostolis. Pero, suko pa lang doon ng mga apostolis, ang mga magtutuo. Kung gani, gibati o kahadlok, kaya nakailaman sila ni Apostol Pablo. Nakaila sila ni Saul. Kabantay mo, kinsa ni Salo? Barnabas. Tungkol kay unang higayon, nakabantay na si Barnabas nga nawala na rin dito sa Damascus sa diyang buhay kanina lang niya si Pablo, si Saul. I-threat siya dito kapatyo, nawala ni siya for pila? 3 years. Wala, pagbalik ni Apostol Pablo, di ba siya Apostol? Pagbalik ni Saul, dito na sa Jerusalem, aron magpailanaw ta sa dito, magpahibalo siya, na nag-convert ka siya, na mo na sa Kristohanon, wa man ito ang mga Kristohanon, wa mo ito ang almost mga apostolis. Kung sa kayo sunod buhaton, ani kung may isalo. Ikaw ba? Dahil kay ka, matugay ko, ganahan mo, matapang din eh, na yung kahawa rin, okay kami. Okay, pulos. Kung sa kayo bati ko, pinakadali nga responding mo, muli ikaw bahala ko niya, muli ko sa mua. Pero, wala pa lang kinabuhan niya po sa Pablo, doon na lang isalo. Kinsa ni Salo? Barnabas. Pag verse 27, tanawa, then Barnabas brought him to the apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus and how the Lord had spoken to Saul. He also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus in Damascus. Si Barnabas,
Maoy nagatubang. Kay ilado man si Barnabas. Si Barnabas maoy nagatubang. Maoy na-explicar. Kaya kung si Pablo, si Saul mismo, mag-explicar dito sa mga magtutoo. Dito sa tuuhan. Tanaw kinsa ni Salo, si Barnabas, siya may nagatubang dito. Kung tuod man, nagpabilin. Kung gani, tanawa pag verse 28. Tanawa sunod na verse. So Saul stayed with the apostles and went all around Jerusalem with them, preaching boldly in the name of the Lord. Kung wala kay Barnabas, gani Salo ato, asa na kalikitan? Tingaling, totally mawala ng gitnis passing si Saul. Tungod kay, tulo na katoy kang nilabay, nawala na mo din siya. Wala may nitabang niya, wala nituon niya. Wala nituon niya nga naluwas na siya, wala nituon niya nga na-convert na siya. Tungod kaya nakita sa mga tao, ulos na kagahapon. Nga na diya ito usahay. Atong i-judge ang tao according sa ilang kagahapon. Kung gani, dili ka basta sa mundo. Ay, kanatawahan na. Pero, tanawa, si Barnabas nakakita ko kana pag something ni Saul. Mura gisalo dayon. Gisalo dayon ni Barnabas. Pero kay ba mo, ato ni padayon ang basa. Tungod kay bold kayo si Saul nga nagwali dito sa Jerusalem. Bold kayo nga makiglantugi. Ano kaya nga suko? To the point nga naanag yun na threat sa iyang kinabuhi. Una ilunggan, si Saul ipasibat sa mga magtotoo. Ipauli sa inatag. Asa ni Saul? Tarsus. Kuman sa chapter 9, chapter 10, chapter 11, missing si Saul. Kung ako basahon ng Bible, imagine na, dasig kay ni Saul. Dasig kay ni makiglantugi. Buod kay ni wali. May tungod sa Ginoo. Pero, tungod kay namay nag-threat niya, dapat yun siya, ipalaya siya sa mga magtotoo. Ipauli sa ilaha. Missing. Duha ka chapter, tulo ka chapter. Chapter 9, na ginapos ka chapter sa chapter 9. Chapter 10, missing si Saul. Chapter 11, missing si Saul. Dili na sa nakitaan pagbalik sa naginapos po ng mga verses sa chapter 11. O kung man bisan wala si Saul, padayon man nga ni-spread. E dili man tungod ni Saul. Ang ako ba, nga ato may kayo na magamit ginuta si Saul. Pero tungod kay nawala man siya sa passing. Gitreat man siya. Na may risgo siyang ginabuhi. Huli siya sila. Wala man nilang gisulti sa Bible kung nanangyaw magyapon siya dito. Pero ang ako ba, nga magamit na ginuta siya, potensyal. Pero kay, ipauli man siya. Mula sa pag-chapter 11, tungkol kay padayon ni spread ang gospel. Padayon ba nga nag-uswag. Padayon nga nagsige o conquer o territories ang gigarian sa Dios. Niabot yun siya panahon nga dunay mga nangaluwas po sa Antioch. Antioch. Muna yung nga ang mga magtotoo, ang mga apostol, kabantay mo kung dunay mga missionary works kisay padala. Sa Bible, kanunay pero ipadala si Barnabas. Tungkol kay ilang nakita na dunay potential si Barnabas, tinuod yun nga son of encouragement pagdadasig yun. Una, pag chapter 11, verse 22, tanawa. Verse 22, when the church at Jerusalem heard what had happened, they sent Barnabas to Antioch. 23, when he arrived and saw this evidence God's blessing, he was filled with joy, and he encouraged the believers to stay true to the Lord. Muna yung gibuhat. Katuta ng mga bagong magtuturo dito sa Antioch, yan gidasig pag-ayo. Di mo kaya magdalasig ni siya puso. Si Barnabas. Magdalasig yun si Barnabas. Pero tanawa pag verse 25. Basahan na itong verse 25. Then Barnabas went on to Tarsus to look for Saul. Wala man gisulti kung pila na ni katuig gikan nga nibiya si Saul sa Jerusalem. Kato ang isipat si Saul sa Jerusalem. Uli sa ilaha. Pero tanawa. Naari gihapon na muna-muna ni Saul. Potensyal kay sa Saul. Dili pwede. Kaya ba mo, ang Tarsus o ang Antioch, akong gi-research, kung lapon siya, o may motor po sa una, 8 to 10 days lapon. Wa man po gisulti, yun sa pag-abot ni Barnabas nga to sa Antioch.
Pero kung lakawon ang Antioch to Tarsus, it takes 8 to 10 days na lakaw. Siguro naglakaw niya, huwag din mag-motor. Kabantay mo, na-missing na kasi Saul, pero dunay Barnabas nga kanunay nagkandong. Dunay Barnabas nga kanunay na hingawa kamit kay ito sinurian sa Ginoo to Saul. Kinahanglan ako itong atong karon, pabor-pabor na mo yun kay doon na ko din ako itong lahuson. Gilahos niya. Iyan di ato. Iyan di pangita si Saul. Pila ka chapter missing si Saul, karon saan nabalik si Saul sa salida? Sa dihang dunay Barnabas nga kanunay nag-handle niya. Ganahan ko makita ninyo niya kasing-kasing. Ano bang espiritu ni Barnabas? Na kung doon natin magkaisunan ba nga pila na kasimana, di na makitaan, di na matatakilahanglan nga ingon pa ni Pastor, ikaw na, kay kung di pa hinumduman kas Ginoo na, hindi, ikaw ang gusto patos Ginoo. That's right. Kung saan nga hala, Pastor, di pa hinumduman ko nito, bisitahan ko na, uy, ayaw inas Pastor. Ikaw may di pa hinumduman, ikaw mo ituyo sa Ginoo nga pato, anak. Kung pag ginawat ko, nga kay mo magiging ko, kita tanan naka-experience ani. Nakasulay gid mo nga dunay pahinumdum si Lord ninyo ang mga tao. Kung ikaw ang gipahinumduman na dili nang imong dapat ayo na sundin mo dapat. Bingon ato ako gipahinumduman ko sa Ginoo. Dili. Ug mo ni si Barnabas. Nga sa dihang nakadto si Barnabas duol-duol sa Tarsus, iya gani gilahos ngadto. Kung ito 10 days ang madungan to, ang pabalik, pila naman tanan, 16 gatos 20 ka adlaw ang igahin ni Barnabas para lang iyang makaplagan pagbalik si Saul. Para lang iyang makaplagan pagbalik si Saul. Verse 26, tanawa, when he found him, he brought him back to Antioch. Kaya naadid to ang body of Christ. Bantay mo? Nakita ni Barnabas na dili igo nga dasig ra ka o na nagsulo ka. Dili igo nga old kay ka pero wa kay kauban. Una nga gidala gid og balik ni Barnabas si Saul kadto sa church. Kay ang Antioch daghan mga believer dito. Gidala og gani tanaw. He brought him back to Antioch. Both of them stayed there with the church for a full year, teaching large crowds of people. Gani kung ato na pala yung basa, unang higayon na ang mga magtutungo gitawag og Kristo anon. Yes, Antioch. Imagine, dako kay katabang, and the rest is history. The rest is history. Na kung wala yun, Barnabas pa. Wa gyud ta tay Bible nga, wa tay Romans, wa tay 1 Corinthians, wala. What ay Ephesians 6, verse 18? Wala. Wala tayo Philippians 4:19. Atong memory verse, wala. Yun na naman. O posible ba? Posible ba? Nga daghan uta tayong mga Saul na naas gawas na ginahanglan nimo Barnabas? Posible. Umunin ang heartbeat ni Lord karon. Ganahan si Lord nga mapukaw ang espiritu ni Barnabas. Para musungkot ka o lantaw sa mga tao na nawala. Kung sa itong mensahe ron, helping someone to start up their new life. Kay si Saul, pinaka-the best na example. Kung sa katao, magaganahan ang magpagpos kinabuhi. Pero sa sinundadan mo, may ituo. Pero mahina lang. Si Barnabas. Kita ang Barnabas sa itong generation karon. Ang espiritu ni Barnabas ang kinahanglan sa atong generation karon. Kana bang kamaong mahinawa, kamaong makakita sa potential. Nakita mo ni Barnabas potential ni Saul. Tinuod yun. Kung kay ba mamudili ra si Saul ang gibuhatan ni Barnabas sa ingon. Kay nung mo sa kinsa nagsulat, ikaw nga nagsulat sa gospel si Marcos. Ani mo na kayo na, batanon pas Marcos, pero naguyog naman si Pablo ug si Barnabas, nagabigil kay wa man pulagi mo lahutay kay batanon pas Marcos. Pero kinsa ni hatog og lain kayo na? Si Barnabas. Kay kung wala pas Barnabas na po, wala ta tulong na ta tong gospel ron. Wala Marcos. Wala Marcos. Imagine ang imong
Action karon ba? Ang atong tagsa-tagsa ka mga action karon, posible nga mo impact dagkog impact unya sa mga umaabot nga mga bulan o mga tuig sa body of Christ. Pero hanggang karon wala pa tungod kay wa man ta liho. Una karon, Panginoon ko nga mapukaw na buta, daghan kita bawi-unon na. Daghan ka bawi-unon, usa sa atong bawi-unon. Kani mga tao, mga tabangan na ito, maghiyaw na ito, mga maglakaw na unta sila mag-uki na buhi. Helping someone to start up their new life. Ano ko direct? Dalawa ko rin kuman. Why bring them back to the church? Diba si Barnabas? Asa na yung iampas ni Barnabas si Saul? Nilakaw ko si Barnabas o 8 na to sa 10 kadlaw. Pagbalik na po, 8 na 10 kadlaw. 8 na to sa 10 kadlaw. Para lang ma-join. Para lang matipon si Saul sa body of Christ. Matipon si Saul sa simbahan. Ano man? Why bring them back to the church? Tulo ka rason. Ano kinahanglan nato silang apason? Atomic. Di mo ang challenge? Apas challenge. Sa'yo na, hay, ano si kapas apas na natawa na. Pasag din ang may perno. Pagkahit-kahit. Kahit mo sa zona. At di mo tag-apas challenge. Ato silang apason. Samas gibuhat ni Barnabas. Giapas yun. Ni Barnabas, si Saul. Tulog ka butang. Para matisok din sa itong kasing-kasing muna karon. Ngano kinahanglan natin silang pangitahon pagbalik. Number 1. Tamagan na ito ba sa go? To bring them back to the spiritual family. Balik alis. Ano mga tawhana na wala na diri karon? Kato mga tawhana nga hinay-hinay nang nalayo sa Ginoo. Doon na mga physical family. Pero lahi ang spiritual family. Lahi ang spiritual family. Kasagaran, kabantay mo, diyan sa physical family, kung dili na Kristohanon, mo gito kanay ato mag-expect ba nga protect na to, o na itong expect ba nga muamping sa atong mga kapatid, pero kasagaran, asa ang mga samad sa kasing-kasing na nagsugod pa ni Malay ba? Na nagsugod pa ni Malay. Samot atong mga panimalay, kung wala'y Ginoo. Una, kadungog ko na panutin nga blood is thicker than water. Pero na iba kung panutihon sa Kristohanon. Kung ang blood mas thicker kaysa water, spirit is thicker than blood. Nga kung pamilya na mas dugo, mas kabantay mo, mas bukat na ito pamilya sa, pamilya sa lawas ni Kristo. Gani, mas ganahan ta makikuyog sa body of Christ. Pamilya man din nato ang Kristohanon. Pero katong mga pamilya nato sa dugo o sa suara dito, palamo kong kayo, di mo ganang kuyog sa. Bantay mo? Ibangga na to na sila. Pero kung atong tibang-tibangan, kinsay ganahan natong kuyugan, kinsa man? Pamilya sa Espiritu. Gani, dagang mga Domingo, na doon ay mga okasyon, gani ka mo join. Kahit unahon na to din. Muna sa minundanon kayo. Lalo kinahanglan namin sila po pagbalik. Ang madala sila pagbalik sa Kristohanon na pamilya. Tungkol kaya ang Kristohanon na pamilya, ang spiritual family, tinuod yun na naglantaw sa kayuban. Mao ni tinuod na mo iya, mao ni tinuod na mo tabang. Mao ni tinuod na mo amuma. Spiritually. Ito atong pamilya sa dugo, at iman man ta. Paano na pula sa mga physical na panginanglan mo? Kung sa unang na rason, nanong inahanglan ato sila, happy kami ang anniversary. Happy kami anniversary, ano sa? Doon na nag-Domingo, wala yung challenge. Ato sila, papasok pagbalik eh. Tingali isa o duha. Ato sila, kumusta mo ba? Oy sister, oy Marie, oy Brad, oy T, oy Dom. Kumusta naman ka? Ginigaw na sa Lord mo, ginigaw na kung bili mo. Ano po, mga sinundera ba? Kung muna itong challenge karon, back to church Sunday. To bring them back to the spiritual family. Nag-iwan po sa Ginoo, Ephesians 2:19. So now, you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all God's holy people. You are
members of God's family. Tungod kay ang mga Kristohanon, spiritual family. Mo kita gitawag tag igsoon. Igsoon na ni Kristo tungod kay pamilya sa mga Kristohanon. Lahi-bahi man siguro tag dugo, dunay dugo nga green. Adili, ay ko green. Lahi-lahi man siguro sa kagikan, pero atubangan sa Dios, we are family. We are big family. Una kinahanglan ato silang padala pagbalik para ma-join sila pagbalik sa spiritual family. Una sa number 1. Number 2, rason, ano kinahanglan nato silang balikon, bisitahon nato sila pagbalik. Ano lang basago? To bring them back to the foundation of Jesus. Bisan pag nakalungog na sila kulong sa Ginoo, pero sa gayon kay hinahinay ko sila nawala, hinahinay ko itong nabalik pa. O sa'yo mga ganun, bumalik ta bisan Biyernes na Domingo. O sa'yo mga ganun, mulikoy ta bisan Biyernes na Makita Domingo sa mo, natuwa na. Kamantay mo, usahay gani kita, nga aktibo ta, matintar pa ta, nga mulikoy. Sa mo, tatuwa na di Makita Domingo. Kung sa ganun nga rason, ang mabalik pa, pagpundar ilang kinabuhi, nga maangkor ilang kinabuhi, kay Kristo lamang. Tungod kay wala na mas tigbo nga kinabuhi, din kinabuhi ka. Ang kinabuhi nga mapundar sa Ginoo. Kinabuhi nga mapundar sa Ginoo. Kinabuhi nga connected and united sa Ginoo. Kung inungdan, ang hinaon kung makita ni nato, wala Ginoo itong tapan na ba ako? Para makadungog lang siya sa tulong sa Ginoo. Para makadungog lang po siya pagtulunan ng tulong sa Ginoo. Kung rason, dili aron mo naghanda. Ang rason, aron ang iyang kinabuhi man ay babalik. Tungod kay ang tao may Ginoo. Bisan pa lang kung saka ay kinabuhi anak hingkag. Bukod niya ko ng launan. Bukod niya ko ng sulod anak kinabuhi ang gawanan. Ayun ang pulong sa Ginoo. Together, we are His house, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone is Christ Jesus Himself. Kuni rason, ganun, kinahanglan nato silang bisitahon babalik. Di ang mabalik sila sa Ginoo. Gawas sa body of Christ, walay foundation of Christ. Dahil na foundation na. Number 3. Ito number 1. To bring them back to God's spiritual family. Number 2. To bring them back to the Foundation of Christ. And last, number 3. Dali na tayo. To bring them back to the presence of God. Okay, yung gan, ganun usay sa kapoy lang, maning yun na tungod kay lahi. Lahi atong bakit kung na ang presensya sa Ginoo. Hindi, kinakita rin yung experience, ano? Ano naman siguro nga ito kung ipambit sa uwan? Kaya mo mang yung tuloy rason nga nung ang tulong nila hukay ta, presensya sa Ginoo. Kaya sa presensya sa Ginoo, miracles, normal ra. Healing, normal ra. Kalinaw, nalipay, naa. Restoration, naa. Pakingalan, o mga butang yung panginanglan nila kinabuhian. Naa na presensya sa Ginoo, may experience. Uli nung yan, ikaw na yan, kita na din diri, magsilyo, langoy-langoy sa presensya sa Ginoo. Ako na silang tawon, ako na silang tawon. Buko ang bili ng mensahe, nakakita sa oras, pero panghinahon ko ba? Nga, doon na na po natandog na to sa itong mga sulod. Wala tayo gitawag din para maglingkod ra. Wala tayo gitawag sa Ginoo para maglingkod. Gitawag ka sa Ginoo para sa uban. Kung panahon na, ano yung challenge ron? We need to bring them back to the church. Dili sa physical church. To the body of Christ. To the fellowships. Sama ni ini. Tungkol kay diya sa fellowships, naa ang tinuod ng presensya sa Ginoo. Kung naa ang presensya sa Ginoo, wala di kaya ngayon pangitapon pa, panganduyon pa. Udwell lang ang presensya sa Ginoo sa iyahang lawas. Ang presensya sa Ginoo naan niling gapita. Kung ang hinaot ko nga
magapa-stir up to na to ba? Napo kita isa kasimana. Sunod Domingo, kay bawa ko, doon natin mga silingan. Brad, sis. Okay na kang Domingo, kuyog ta. Simba na. Panahon na siguro, na mag-isita ka. Tingali din mo yun siguro, ako ba na ito din, pulos na yung trabaho. Kasagaran na ito din, pulos na yung trabaho. Kung umingon ka na ako nga, wak ko yung lugar, kinampi trabaho. Kanay ko trabaho, ang kailangan ko nakawaras na niya. O, kana. Siya rin makaisa niya, may invite. Hindi mo kinahanglan yung magawas ka sa balay. Kung asa ka gibutang sa Ginoo karon, mao na yung mga sangap. Unsa na sangap? Imong porosyon. Ana dia influence, ana dia. Daghan kayo mga tao nga kinahanglan sa Ginoo. Asa mo lagi butang mga opisina karon? Ano yung tipo opisina? Isa-isa lang dia. Brad, sis, asam ka Domingo, wakay outing, kuyog na. O pag hinawag ko, nga mapapukaw din nato. Pagpahinumdum na po din nato. Kaya ba mo matagigayon ng tindog ko din, huwag ilang ipahinumdum si Lord na to ba? Wala ipahinumdum si Lord na to. Atong mga utang, nga ngayon na itong buhaton, pero wala na itong kinabuhat. Kung hangtod, ganyan makita ni Lord, kung wala mo aksyon niya na, padayon na din mapahinumdum si Lord na to na. Padayon magtuktok si Lord. Padayon magtandog si Lord. Anindog ka?